Hi mga sis! Ayan, gusto ko lang sagutin yung comment ng aking ka-sister in Christ na si Sis Angie. Ayan, ang ganda kasi ng comment niya. Nag-comment siya dyan sa aking pinost ng aking memories. Ang ganda ng comment niya kasi sinabi niya dyan na calling, matagal nang kino-calling ako or kami, or tayong lahat, matagal na tayong kino-calling ni God na hindi natin namamalayan at hindi lang natin pinapansin. Napaisip lang ako, nga no, kasi naramdaman ko talaga na matagal na ako niyan tinatawag. Kaya gusto ko lang i-video para maraming makapanood din. Para naman maging testimonial, di ba? Kasi lalot na ngayon ay nagsiserve tayo kay Lord, sa simbahan tayo, ay dapat ay maging inspiration tayo ng mga katulad natin, na baka mayroon din nangyari sa kanila na pinagdaanan na katulad ko rin, ay ma-inspired natin sila na mapalapit kay Lord. Kasi yun naman talaga ang ating misyon, lalo na sa mga nagsiserve sa simbahan. Ang ating misyon ay ilapit natin ang mga tao kay Lord. Siyempre, sisimulan natin yan sa sarili natin. Paano natin mailalapit ang mga tao kay Lord kung sa sarili natin ay hindi tayo okay? Kailangan makita ng mga tao na may nangyayaring mabuti sa atin para ma-inspired sila. Kaya ako, ginagawa ko itong mga video ko like this kasi nga marami nakakakilala sa akin na iba talaga yung pinagdaanan ko at ito na nga, nandito na ako na hindi ko ine-expect, o di ba paulit-ulit kong sinasabi na hindi ko talaga ine-expect na ang final destination ko pala ay mapupunta ako sa simbahan at nagsiserve ako sa simbahan at napakasaya ko. Kaya yun nga, talagang napaisip ako sa comment ng aking ka-sister in Christ na oo nga no, sa dinami-dami kong pinagdaanan, ang dami, nagtatatumbling pa ako kung ano-ano pang mga pinagagawa ko. Noon pa pala ako tinatawag ni Lord, hindi ko lang pinapansin. Kaya ngayon, na-realize ko na ang sarap pala ng feeling kapag na ano mo na yung na-reach mo na yung yung gusto mo at yung talagang destination na gusto ng puso mo. Kasi ako dati naman noon, alam ko na makasalanan ako at ang daming nangyayari sa buhay ko ng mga unexpected na nangyayari, na kasayahan, kalokohan, kalungkutan, na kahit anong ginagawa ko noon, lagi ko naman naaalala si Lord kahit hindi ko pa naiintindihan. Kaya nga, yun nga, naalala ko nga na matagal na pala akong kino-calling. So, hindi ko lang pinapansin. Kaya ang sarap-sarap mag-share ng ganito mga testimonya, lalo totoong nangyari sa buhay natin. Kasi yun naman talaga dapat nating i-share sa mga tao. Ako wala na akong ibang pangarap ngayon, ay yun lang, yung ma-share ko si Lord sa mga tao. At makawala ako sa kasalanang mortal. Mortal sin. Alam nyo, ang sarap sa pakiramdam, yung ang tagal-tagal kong pinagdasal, ang tagal-tagal kong nangarap na gusto ko maging malaya. Gusto ko yung wala na akong tinatago at ginagawang milagro at wala na akong kasalanang mortal na nagigilty ako sa ginagawa ko. Pag nakawala ka na pala sa ganong kasalanan, ang sarap sa pakiramdam. Na kahit hindi tayo kompleto, na kahit hindi perfect ang buhay natin, may kulang pa rin. Okay lang. Ang importante, wala tayong ginagawang malalang kasalanan. Yung mortal sin, yung kasi nabuhay kasi ako na ang dami kong tinatago, ang dami kong ginagawang milagro na kasalanan pala yun. So, ngayon, ang saya-saya kasi nakakagawa pa rin ako ng mga kasalanan. Siyempre, di naman mawawala yun. Everyday nagkakasala tayo. Pero yung kasalanang nakakulong ako doon, na kinasadlakan ko na sa buong buhay ko, laging ganon, na hindi ako makawala-wala, ay talagang asara sa pakiramdam na nakawala ka na. Alam mo yun,
Kaya ang galing talaga ng ginawa rin sa akin ni Lord. Kasi hanggang sa pinakahuling-huling sandali ng mission ko sa buhay, nandun siya. Nandun siya, yung kasalanang mortal na yun na hindi ko maiwasan. So, yun na nga. Hanggang sa, dumating na nga ako sa point na nasa simbahan ako. Dumating ako sa point na namimili na ako, itutuloy ko ba ang pagkukombre ko? Magpapa-install ba ako? Kasi ayoko magpa-install na maging kombre ako, maglilingkod ako ng simbahan na may ginagawa akong mortal na kasalanan. Mortal sin. Kaya hanggang sa pinakahuling-huling sandali, nasa mortal sin ako. Pero ang galing, no? Kasi bago nandito na ako sa simbahan, nawala yun, di ba? Talaga hindi talaga pumayag si Lord sa calling sa akin na kailangan ituloy ko na to. So, habang tumatagal, syempre nung una mahirap, masakit, malungkot kasi binitawan ko yung gusto ko, 'di ba? Yung kaligayahan ko na bilang tao na pinagpalit ko yung kaligayahan ko na maging na kay Lord, 'di ba? Kasi akala ko noon magiging masaya ako kapag pinili ko tong mga gusto ko kasi masaya ako, gusto ko tong ginagawa ko. Hindi pala, doon ang tunay na kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan ay pag na kay Lord ka na. Kaya nung habang tumatagal, nare-realize ko, ang may purpose talaga ang lahat. Kaya nangyari sa akin yon kasi may pinare-realize sa akin si Lord na talagang kailangang sa napakatinding sitwasyon ng napakatinding napakahirap na sitwasyon ko na yon kasi mamimili ako. Mamimili ako kung ano yung pipiliin ko sa desisyon ko na yon. Siyempre, pinili ko si Lord. So, ngayon ang saya-saya ko na kasi nawala na rin naman yung lungkot, saya na ako. Napiling ko, okay na ako. Nagkakasala pa rin, pero, kunti na lang. Madadala na sa kumpisal. Pero, yung kasalanang mortal sin na dala-dala mo sa dibdib mo, nasa super guilty ka, dahil nga alam mo na kasi yung kasalanan eh. Kapag alam mo na ang kasalanan mo, at aware ka na sa mga mabibigat na kasalanan, magigilty ka talaga. Kaya, ang hirap kalaban ng sarili, yung konsensya mo. Alam niyo yon. Kaya, thank you Lord, kasi pinakawalan mo na ako sa mga kasalanang dati ko pa ang gustong makawala sa ganong sitwasyon. Pero syempre, hindi pa rin po ako malinis, at hindi pa rin ako banal, nagkakasala pa rin ako everyday. Pero, yun lang masasabi ko, magiging masaya talaga tayo, magiging totoong masaya tayo sa buhay, na kahit hindi tayo kompleto, hindi tayo yung talagang, wala naman perfect, yung talagang hindi tayo mayaman, wala tayong mga material na bagay. Pero kapag meron kang Lord, na kay Lord ka na, nung sinasurrender mo na lang kay Lord lahat-lahat na nangyayari sa buhay mo, wala ka nang poproblemahin eh. Kasi ang importante, ginagawa mo na yung tama. Ginagawa mo na yung gusto ni Lord. So, ayaan mo na yung mga kulang, kasi yung mga kulang na yan, si Lord na ang bahala. Ang dami ko pang kulang. Ang daming kulang sa buhay ko, pero hindi na ako nag-aalala kasi alam kong si Lord nandyan. Siya yung pinili ko at siya yung pinupukusan ko. Kaya ang sarap-sarap mag-share sa mga tao, lalo sa tulad ko na baka ganito rin yung experience nyo, para maging mas buong kasi kaligayahan nyo, maging totoong masaya talaga kayo. Pakawalan nyo na yung mga nagpapahirap sa buhay nyo, yung kasalanan. Alam nyo naman yun eh, kung ano yung kasalanan, kung ano yung tama at mali. Iwanan nyo na yun, yung mga mali na yan. Kaya nyo yan. Diyos ko, ako nga nakaya ko. Nakaya ko, saka, ayun, lumapit tayo kay Lord. Bumalik tayo sa simbahan. At mag-serve tayo kay Lord. Kasi yun naman talaga ang dapat natin gawin. Kakaibang kaligayahan ang mararamdaman nyo. At yung mga blessing, kusang dumarating. Oo. Ako nga hindi ko ini-expect. Ang daming blessing. Ang daming blessing na dumating sa akin. Kaya, I'm so happy
So, yun lang naman ang gusto kong parating sa inyo, kaya ginawa ko tong video para ma-inspired, para maging masaya tayo ng totoong saya. Pakawalaan natin yung ginagawa natin na nagpapabigat sa buhay natin na alam nating kasalanan. Yun. At amuhay tayo ng totoo. Totoong tayo. At may takot sa Diyos. At lagi magdasal. Yun lang naman. At wag tayong maghangad ng masyadong marangyang buhay. Makontento tayo kung ano meron tayo. Pero bawal din tayo maging tamad. Kailangan gumawa rin tayo para kasi nga, 'di ba? Sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Meron tayong ginagawa basta't kalooban ni Lord. Okay? So yan lang po ang aking munting message or inspiration sa inyong lahat or testimonial na nanggaling sa sarili ko at sa buhay ko. Yun po ang patotoo. So, hindi ako perfect, hindi ako perfecto na tao, hindi pa ako banal, hindi po ako nangangarap lang ako maging santa. Siyempre lahat naman tayo ay mangarap tayo maging santa. Nai-inspired kasi ako sa buhay ng mga santo na binabasa ko, 'di ba? Nag-vlog ako ng mga santo na araw-araw ko 'yung nire-refresh. Ayun, ang saya. Ang daming mga naging santo, santa na katulad ko ang nangyari, makasalanan, na nagbago, nag-calling. Malay mo, 'di ba? So lahat tayo sana mangarap tayo maging saints at mapunta sa langit. Kaya gumawa tayo na mabuti ng kalooban ni Lord. So, yun lang po at happy Monday sa inyong lahat. At salamat sis Angie sa comment na to at nabigyan mo ko ng idea na gumawa ng video na ganito kasi kung i-comment ko lang yon, gusto ko marami kasi makabasa, makapanood na ang topic ay about sa matagal na tayong kino-calling ni Lord, hindi lang natin pinapansin. So, ako po yung isang patotoong buhay na nangyari talaga na yun po talaga ang totoo. Matagal na, hindi ko lang pinapansin. So yun lang po mga kadaldal, mga kasisi, mga ka-sister in Christ, mga friendship in Christ. I love you all. Bye-bye.